ang insertion o kaya amendments, kung kahit ano pa dyan ang itawag nyo, hindi naman masama yan. Sinasabi niyang ganon. Ang punto rito, mga kababayan, bakit niya tinanggihan yung inaalok ni Yusek Cabral noon kung hindi ito masama? Nakikita niyo po yung kontradiksyon na sinasabi natin dito, mga kababayan, yung hindi magkakatugma na pahayag. Kung ganun nga ang konsepto, Opo. bakit nga nagkaroon ng disclosure nung Sunday, naging laman ng dyaryo ng Monday, nabulabog ang mga senador? Oho. Maulan at mahanging araw sa inyong lahat, mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Bumabagyo po sa ating lugar ngayon pero hindi tayo titigil sa paghahatid po ng mga maiinit na balita, maiinit po na isyo na ating nakakalap, mga kababayan. Nandito na naman ang inyong lingkod, Just Vlog. Eto, mga kababayan, meron kaming bagong isishare sa inyo na isang nagbabaga, umuusok at nagliliyab na balita ito, mga kababayan. Yung tungkol po sa ating napanood sa programang Saganang Mamamayan ng Net25 News and Information tungkol dito sa bagong revelasyon ni Senator Rodante Marcoleta, mga kababayan. Grabe yung mga ginagawa, katulad ng ginagawa nila noon sa Kamara, sa kanya noong siya'y congressman pa, mga kababayan, ganun din ang ginagawa nila ngayon na senador na siya, mga kababayan. Pero, matindi, matapang, at ipinaglalaban talaga kung ano yung tama. Ano ba yan, Kajas? Ano ba yung pag-uusapan natin? Ano ba yung mapapanood namin? Ito po yun, mga kababayan. Hindi po ba't noong mga nakakaraang mga araw ay dito rin sa ating munting channel, mga kababayan, ay napag-usapan natin ang tungkol po doon sa insertion, yung text message ni Yusek Cabral kay Senator Tito Soto, mga kababayan, na kanyang tinanggihan. Ngayon, nag-privilege speech si Senator Marcoleta at kinu-question yung pabago-bagong mensahe, pabago-bagong signal, pabago-bagong salita nitong si Senator Ping Lacson at saka nitong si Senator Tito Soto, mga kababayan. Bakit natin sinasabing pabago-bago? Hindi po ba't nagpahayag si Senator Ping Lacson nitong mga nakakaraan na almost all, sabi niya, almost all senators, sabi niya, ay mayroong insertion na tila baga ang ibig niyang sabihin ay masama. Nililiwanag po nitong mga nakakaraang araw, kung napanood nyo yung privilege speech ni Senator Rodante Marcoleta, nagsalita si Senator Tito Soto na sinasabing hindi naman masama yan Ang insertion o kaya amendments, kung kahit ano pa dyan ang itawag nyo, hindi naman masama yan. Sinasabi niyang ganon. Ang punto rito, mga kababayan, bakit niya tinanggihan yung inaalok ni Yusek Cabral noon kung hindi ito masama? Nakikita niyo po yung kontradiksyon na sinasabi natin dito, mga kababayan, yung hindi magkakatugma na pahayag. At para bagang pinalalabas nito namang si Senator Ping Lacson, yung kanyang pahayag na lahat, halos ng senador ay may insertion, parang lumalabas po kasi sa imahe, sa harapan, at sa ating mga kababayan, sa kanilang kaalaman, oy, masasama pala itong mga senador.
Kasi meron silang insertion. Siyempre naman, pogi points yun kapagkat ito'y nagmula sa isang senador na para bagang pinababangon niya yung kanyang sarili, na para bagang ang sinasabi niya, ako lang ang tama rito. Puro kayong mali kayong lahat dito sa 19 Congress na mga senador. May mga baho kayo, may mga itinatago kayong hindi maganda. Para bagang ganun ang gusto niyang sabihin. Ngayon, ipapaliwanag ni Senator Tito Soto na hindi naman pala masama yan, insertion o amendments. Bakit tinanggihan mo, Tito Sen, yung alok ni Yussi Cabral? Bueno, mga kababayan, para lalo ninyong maintindihan yung sinasabi natin, mas maganda po na panoorin natin ang pagpapaliwanag mula kay Senator Rodante Marcoleta. Kasama dyan si Kuya Nelson at saka si Kuya Jenso Barjaga. Panoorin natin ang sabay-sabay ang bidyong ito. At ang latest, Nelson, ay no isang araw nakita ko, isang araw ba yun? Miyerkules. Bago kayo nagtapos, nag-privilege speech pa po kayo, Sen. At mukhang pinatutungkulan nyo pa rin yung chairman ng Blue Ribbon Committee. Ano ho ba yung gist nung ano na yun? Yung, Hindi ko pinatutungkulan yung chairman ng Blue Ribbon. okay. Ang aking gustong bigyan ng clarity o clarification, merong dalawang pagpapahayag na inconsistent sa bawat isa. Ito ay may kinalaman doon sa tinatawag nilang insertions. Opo. Kasi kung maalala nyo, nung linggo, September 28, nagsalita si Senator Ping na sinabi niya halos lahat ng senador ay nagkaroon ng insertions sa Doon sa 19 Congress. Sa 19 Congress. 19 Ang ibig Congress. niya sabihin, 2025 budget. Opo. Merong negative insinuation yun dahil nga sa flood control Kaya kung nakikita ninyo, di ba pinag-uusapan yung mga insertions Opo. at doon kinukuha nga yung ginamit na pondo para sa mga tiwaling mga kawani ng DPWH na kung saan nauwi nga sa merong ghost at saka mga defective na flood control projects. Opo. So yung salitang insertion, nagkaroon ng negative connotation. Kaya medyo nabahala yung mga senador. Kasi Hindi lamang sa panig ng minority, Opo. ang karamihan nga majority. Kasi ang lumabas Sen, sa pahayag almost 100%, ano ha? Nung 19th Congress, 19 Congress senators ay may insertion. Almost all kanya. Almost all yun. Kaya ang dating, Ngayon, ang total is 100 billion. yun nga po. So medyo nagtaas ng kilay yung mga, siyempre, mamamayan. Ba? Lahat pala kayo. Ngayon, na-unsettle ngayon yung, hindi pa ako kasali sa, hindi pa ako senador noon. Ako nga, hindi ako kasali ron. Siguro 3 kaming wala ron. Si Senador Erwin. At saka si... Senador Bam, at saka Senador Kiko Pangilinan. Oo. Mga wala pa po ng 19 Congress yun Yun mga ganun. Opo. Pero yung karamihan ng senador, sabi niyo, almost all. So, merong negative. Na para bagang ang dating, lahat ng mga senador na yon sangkot. ay nagsingit, nagsangkot. Doon sa anomalya. So, na para bagang nangupit Yun ang lahat. tunog nun. Yun ang tunog. Yes. Hindi, totoo naman Yun ang sinabi niya, almost all. Yun na nga po. So, dahil nga sa negative connotation, na-unsettle lahat yung senador. Okay. So, nabulabog. Ngayon, Sunday yon. Kinalunisan, nakita niyo ang headline. Yun din. Yun nga, Opo. tama. So, yung malalapad na, anong tawag natin doon, Jen? Malalapad na mga pahayagan. Opo. Talagang, Broadsheet. headline Banner, talaga. banner So, story. ibig sabihin, talagang andun yung pogi points, di ba? Yes. Pero, may negative din sa mga Sa kapwa senador. kapwa senador. Nabahala ngayon, nabulabog talaga. Opo. Ngayon, kinahaponan bago kami magsimula ng session, nagpaliwanag si Senate President. Senate President Tito Soto. Kasi nagtawag siya ng caucus bago kami mag-session. All Senators Caucus yata. All Senator Caucus, parang
alauna yata. Kaya lang, ang dumating 7 lang. Out of 24, So, sa mga tweet, hindi naging makabuluhan yung caucus kasi 24 kami ang dumating, 7. Opo, Sa mga tweet, 1/3 lang ang dumating. Kaya ang ginawa niya, bago magsimula yung proceedings, yung session, nagpaliwanag siya na yun naman kanyang yun namang insertion yan naman kahit ano pang tawagin nyo dyan, either tawagan yung amendment, tawagin yung insertion, o kung ano man salita ang gusto nyo gamitin, yan ay part ng regular budget process. Wala pong illegal per se sa insertion. Hindi, yun ang paliwanag niya. So paliwanag pakinggan po, nyo, yun ang po. paliwanag Sige niya. po, sige po, Tinatanong ko, kung ganun pala, ano yung pagpapahayag na yun na ikinabulabog ng mga ng mga kasama natin dito, di ba? Kung talagang kung walang masama doon, kung walang negative implication, Yung sinabi niya. ibig sabihin, kung mulat-mula pa, alam natin, common knowledge, na yan pala is a regular part of the budget process, Opo. ano yung disclosure ni Senator Ping? Na ikinabahala ng marami sa kanila. Totoo. Tama. Ano ibig sabihin nun? Ngayon, isa pa ako, hindi ba ako nung magsimula sa kanyang privilege speech, inihayag niya na si dating Yusek Catalina Cabral, nag-propose din na bibigyan ng 500M for the time being, for now, at bibigyan kita ng para kung ano man yung priority mo, makauna ka na. Mailagay. Ba't tinanggihan ni Tito Sen, ni Senador Soto, Senate President? Ba't mo tinanggihan? Kung yun naman na pala part ng regular process, ba't mo tinanggihan? Di ba? Ba't yung tinanggihan si Cabral? Kaya nga sabi ko, merong dito may mix dito, signal dito Magkaibang mensahe, opo. Na magkasalungat. Merong mixed message dito na magkasalungat. Teka muna, yun ang gusto ko. Pwede man yung i-clarify yan. Hindi maganda yun na nagkaroon na nga ako ng masamang impresyon na ang institusyon ay ginagamit tungkol sa insertion. Sapagat ang akala nyo, insertion ay mali, pero sabi mo naman, ngayon hindi mali. Ba't mo tinanggihan? Bakit nag-disclose ng ganun si Senator Ping kung wala naman palang problema doon? Ba't kinakailangan pa niyang sabihin, insertion, sabi niya, is threatening our economy. Kinakailangan sa plenaryo, mabusisian, at bakit yan ay pinayagan? Yung salitang yun, bakit yan ay pinayagan? Di ibig sabihin, bawal pala yan? Oo nga. So, ba't ka magpapaliwanag ngayon, although late na in the day, sapagkat na-unsettle na yung mga kasama mo Oo. Hindi mo nyo ako dapat na ipaliwanag to, ba't nangyayari ito? Kasi ang offer kay Tito Sen, di ba Sen, 500 yung kapwa ninyo ako action, kayong dalawa, you are sending a mixed message to our people. Yun ang pinakabuod ng aking, kinakailangan natin, magkaroon tayo ng clarity rito. Ang insertion ba masama o mabuti? Kung masama, ba't mo tinatanggihan? Kung masama, bakit sabi mo part ng regular process at hindi mo siya tinanggap? Ba't nabahala yung mga kasama natin? Wala naman palang problema dyan. Ngayon, ang sinasabi niya, bago natin i-refer yung privilege speech ni Senator Marcoleta, ay gusto ko munang magpaliwanag doon sa kanyang mga pinagsasabi. Una, sabi niya... Sino po ito? Si Senador Ping na po ito? O si Senador Soto? Senate President Soto? Senate President. Okay Kasi po. siya yung presiding officer. Una, kanya, dapat sana nag-deliver ka ng privilege speech. Nandito sana si Senator Ping. Opo. Una, hindi ako pwedeng sumagot sa kanya kasi ayaw niyang bumaba. Dapat sana siya ay bumaba para mag-usap kami. Kasi siya ang presiding officer that time. Hindi tayo, gusto ko sana sabihin sa kanya, kaya ako siya tinitingnan, kahit hindi ako may kibo, tinitingnan ko siyang mabuting ganyan. Sinesend ko yung message sa kanya. Opo. Mr. President, kung gusto mong sagutin ako, ang parliamentary practice po, kailangan po kayo ay tawagin niyo si bababa JB. sa podium. Tawagin niyo po yung majority leader, magpalit muna kayo.
kayo pong bumaba rito para Nag-usap. kayo pong sasagot. Sasagutin ko po kayo. So, yun ang reglamento pala. Okay. Oho. Alam niya yun eh, hindi ba? Opo. Oo. Eh, nagtagal naman siya doon. O siya nga rin po pinakamatanda. Kasi ako, ginagalang ko lahat ng ano natin, ang procedure. Kaya hindi ako sumagot sa kanya kasi nakaharap siya eh. Presiding. Siya yung presiding. Ayoko sumagot sa kanya because he's the presiding officer. Yes. Kaya ako siya tinitingnan, hindi ako sumasagot. Iniintay ko na maunawaan niya na kinakailangan bumaba siya para siya sumagot. Okay. So, pero ituloy natin yung sinabi niya, kinakailangan kanya, nandito si Senador Ping nung nag-privilege speech ka. Kung halimbawa kaya, bumaba siya, ito yung sasagot ko sa kanya. Okay. Oho. Your Honor, hindi ko po tungkulin, wala po akong obligasyon na sabihan ko kayong lahat na ako'y magpi-privilege speech. Kailangan po nandito kayong lahat. Huwag kayong aalis ha, magbe-privilege speech ako. Wala pong ganon. Walang ganun. Hindi mo Tama. pwedeng pigilan. Wala po akong karapatan. Una, wala akong karapatan. Pangalawa, wala po akong obligasyon na sabihan kayo. Nasa inyo po yun kasi nakalagay naman po sa agenda na magpi-privilege speech ako. Ang ibig sabihin yan, ayaw po niya akong pakinggan kaya siya umalis, di ba? Oho. Tama. Oo. Yun sana sasabihin ko sa kanya. Kaya lang, hindi ko na nasabi kasi nga, nandun siya sa taas eh. Oho. Di ba? Pero kung bumaba siya, yung kagad na sasabihin ko. Okay. Pangalawa, hindi po niyo ako kasi pinagbigyan na ako na munang mauna. Bagamat bago umalis ka ako si Majority Leader Mig Subiri, sinabi ko na po kung pwedeng paraanin muna ako. Kasi maiksi lang naman unahin ito. na kayo, okay. Kasi nakita ko yung agenda, Opo. apat na committee report ang i-adapt namin. Opo. Ang tagal nun, ang bawat isang committee report, magkakaroon pa ng sponsorship speech. Okay. Apat yun. Okay? Pagkatapos, bago matapos yung apat na committee report, isiningit pa yung pagkukongratulate doon sa ating basketball team na nanalo. Oo. Yung Alas Pilipinas Alas yata yun. Pilipinas, oho. Napakarami na naman congratulatory speeches. picture Nagpalitrato pa ng pagkatagal-tagal. Oho. Ha? Pwede, ganun na nangyari. Yung matatapos na yung si Senador Robin na lang ang huli Oho. na ipipresent yung pinakahuling committee report na nauukol sa Freedom of Information. FOI. Tama po. Oo. Biglang nag-request, nagtaas ng kamay si Senador Risa. Oho. Sabi niya, Mr. President, sabi niya ganun, a brief manifestation only. Okay. Oh, Senator Risa is recognized. Recognize yan. Alam mo ba ang ginawa niya? Oho. Nag-privilege speech. Ay, hindi si manifestation. Pagkatapos, meron pa siyang PowerPoint. Tingnan mo, Oho. unang-una, mali yun. Wala sa agenda yun eh. Pero para maunahan niya ako, nagkunwari siya na manifestation, Manifestation na, na- brief manifestation. Oho. Alam mo, Nelson, Jen, mga kababayan na nakikinig, ako po, mapagparaya ako eh. Opo. Tinitiis ko po yan eh. Kahit na labag na sa tuntunin, ginagawa nila. Oho. Kailangang maliwanagan po ninyo, ginawa po nila yung para maging huli ako. Oho. Kahuli-huli na ako. Parang sinadya Nung magsalita ako apat na lang kami doon eh. Oho. Pero kailangan kong i-deliver sapagkat kailangan ma-record Opo. ng kapulungan kung ano yung gusto kong mangyari. Kinakailangan magkaroon ng clarity. Oho. Itong ganitong klaseng mga patakaran sa pagpapaliwanag. Oho. Dahil ang ginawa nila sa akin eh. Pagkatapos sasabihin niya sa akin, dapat hinintay mo, dapat nandyan. Paano? Talagang plano na nilang ihuli ako eh. Ay, Nakuha nyo? Opo. Nakuha Plano namin nila ang na senaryo. ihuli ako. Sipagkat siguro hindi nila, baka na kung ano naman sasabihin yan. Oho. O nasa sa inyo, hinuli ako. Oho. Kasi kung nandun si Senator Ping, maobligasyon sumagot kung that time. Oo, kaya nga, maski kausapin niya ngayon si Majority Leader Migs. Opo. Ano naman doon eh, pwede namang lapitan. Migs, pwede mo ba kuya? Sige boss. Oo. Pagkatapos niyan, ikaw na. Kaso lang, pupunta pala ng Canada. Kaya umalis sa kagad. Hindi niya binilin kay JB. Okay. Ngayon, pero pinuntan ko pa rin si Senator JB. Oho. 2 beses ko pang isinignal. Medyo ganun pa eh. Oho. So akala ko, pagkatapos ni Senator Amy
Kayo na dapat. Ako na. Oho. Hindi. Tumira na naman. Pagkatas, alas, Pilipinas. Pagkatas nag-manifest. Oho. Oh, sabi ni... Kaya nag-alanganin sila nung matapos yung kanyang manifestation na kunwari na isa palang privilege speech. Sabi ni Senator JB, Mr. President, I move that the manifestation of Senator Risa be referred to the Committee on Rules. Okay. Sabi ni Senator, sabi ni SP, is that a manifestation or a privilege speech? Oo nga. Oo naman. Sabi ni Risa, well, maybe gagano. Na-technical, ano na sila eh. Talaga gano'n. Kaya ko naman okay lang. Sige. Oho. Nako. Di ba? Parang Kailangan lang malaman ng kababayan natin kung anong ginagawa nila. Opo. Oho. Oh. Pero sa tamang panahon, subukan nilang mag-focus ngayon. Talagang babanggitin ko sa mga mukha nila kung anong ginagawa nila. Maganda rin yung nangyari sa akin eh. Oh. Para ipamukha ko sa kanila sa susunod, bakit ganito yung ginagawa nyo? Puro labag sa tuntunin ang ginagawa ninyo eh. Sa atin eh, kumisan may pakiusapan talaga rito eh. Meron akong pagkakataon Oo talaga naman. na pagbibigyan naman ako eh. Normal Pero naman. yun talagang, alam ko, sinadya nila na akong gawin pinakahuli. Kasi maring hindi ko na ituloy eh. Mag-aalas 9 na ng gabi. Kasi kung makikita nyo nga, apat na palang tayo dito, wala na yung dapat makarinig. Oo, baka uuwi rin yan. Oho. Malay mo, ganun. Hindi ko alam kung ganun ha. Kaya lang, kung pinagbigyan nila ko, napaka-iksi ng ano ko eh. Ang haba nga nung manifestation ni Risa eh. Oo nga. Pero hindi manifestation, may PowerPoint pa eh. Oo, ay, nako. Anyway, ano palagay mo, Nelson? Pero mukhang ano Sen, kumbaga sa chess ito, Jen, ang hirap nung tatanungin ka sa isang bagay na kahit anong isagot mo, tumbok eh. Parang wala kang, doon sa tanong nyo, tungkol sa insertion, parang walang tamang sagot doon kapag sumagot ka, Sen. Hindi, ang sinasabi ko, hindi ko naman, kung gusto nilang mag-interpolate, okay lang eh. Tama naman yung ginagawa ko, sabi ko, I am asking for clarity. Ayun nga. Di ba? Opo. I-clarify natin to. Kasi sa isang banda, parang pinalilitaw ni Senator Lacson, masama yan. Sa mga insertion, no? Oo, kaya nga... Kaya nga tinanggihan yan Gusto ko kanyang gusto ko sa plenary, bubusisiin ko yan. Opo. At tatanong ko kung bakit yan ay pinayagan. O di mali. Tatanong niya eh. Opo. At sino nagpasingit? Oho. Paano isiningit? At paano in-implement? O di may konting problema doon. Opo. Pagkatapos magpapaliwanag ang Senate President, ay mula kang ano yan? It's only a part of the budget process. Teka muna. Hindi man nyo gustong i-clarify yan? Ikaw ang Senate President. Yung isa is Senate President pro tempore. Deputy niya yun eh. O edi mixed signal ito. Ano bang gusto niyong palabasin ngayon? Pati tao ngayon nalalabuan. Lalong-lalo na dahil nga yung insertion na yan ay yan naging malaking bahagi kung bakit nagkaroon ng napakalaking anomalya sa flood control projects. Yun. Di ba magandang ayusin ito? Magandang linawin? Totoo. O kapag hindi nyo nilinaw, nasa sa inyo yan. Oho. Pero, well, marami din naman talagang, doon sa paliwanag ni Senador Tito Sen, tsaka yung paliwanag din ni Senator Cheese Nelson, yung insertions, amendments, talaga naman pala nangyayari yan kahit noon pa man Sen, di ba? Na minsan may mga allotment tayo sa isang budget, maging ang executive department na niya, may tinatawag silang irata para itama yung mga budgeting. Kung ganun nga ang konsepto, Opo. Bakit nga nagkaroon ng disclosure nung Sunday, naging laman ng dyaryo ng Monday, nabulabog ang mga senador? Oho. Na para bagang lahat sila masasama. Yun ang tinatanong ko eh. Meron ngang negative implication eh. Oho. So may nanggugulo, Sen. Aba, hindi, bahala sila. Ang ibig ko sabihin, kung ganun pala ang understanding, yung common understanding pala, part lang pala ng regular budget process. Opo. O, ba't merong nagpahayag ng mga ganito? Oho. Na naging negative tuloy sa mga mamamayan natin. Mali siya. Nagkaroon ng mali siya talaga. Oho. No, hindi ba? Problema nga. Hindi ka ba tatayo para liwanagin yun? So yun po mga kababayan, yung ating narinig na pagpapaliwanag
ni Senator Rodante Marcoleta tungkol nga po dito sa mainit na issue ngayon tungkol dito sa flood control pa rin. Siyempre, dahil dyan sa mga insertion na yan, mga kababayan. Ang point kasi ni Senator Rodante Marcoleta rito, mga kababayan, ang punto niya kasi rito, yung una na naging pahayag ni Ping Lacson, ni Senator Ping Lacson sa kanyang privilege speech, mga kababayan. Nawalan tayo ng kuryente, mga kababayan, pero tuloy-tuloy pa rin tayo. Nawalan ng kuryente, pasensya na po kayo. Yun, mga kababayan, hindi ko na po ipapaliwanag ng mahaba sapagkat narinig nyo naman na yung pagpapaliwanag ng Senator Marcoleta, pero meron lang akong gusto kong ipapansin sa inyo rito, mga kababayan. Etong mga majority, may mga labag sa rules na ginagawa po nila, mga kababayan. At eto, isiniwalat po ni Senator Marcoleta at ito'y nalaman po ng mga kababayan natin. Kaya ang maganda po, mga kababayan, ishare nyo po yung video ito para nang sa ganun ay may parating natin sa ating mga kababayan itong mga ginagawa ng mga senador na ito na labag na sa rules. Mantakin mong inihuli si Senator Marcoleta, samantalang naka-schedule pala siya na mag-deliver ng kanyang privilege speech, mga kababayan. Umalis na yung mga ibang senador pero kailangan niyang i-deliver ang kanyang privilege speech. Pero mga kababayan, nagkaroon ng kuryente ulit. Okay lang yan, mga kababayan. Na-i-deliver niya ng maayos yung kanyang privilege speech. At sabi nga niya, sa susunod na magkaroon sila ng caucus, ay babanggitin niya ang tungkol dito sa mga labag sa rules na ginagawa ng mga ito. Lalo na itong Senate President, mga kababayan. Eto, napansin pa niya yung ginawa ni Risa Hontiveros na mag-brief manifestation lang. Parang sabi niya, privilege speech na rin yung ginawa niya. Hindi nila inaano ito, mga kababayan, hindi nila sinasansala yung mga ito, pinababayaan lang. Labag naan niya sa rules ito, mga kababayan. Sana mapanood ito ng mga kababayan natin para alam nila ang mga nangyayari dyan sa Senado. Bueno, mga kababayan, yun lang. Pinakita lang namin sa inyo. Itong mga magkakasalungat, hindi magandang mensahe, magkakakontra na pahayag nitong si Senator Ping Lacson at saka nitong si Senator Tito Soto, mga kababayan. Kayo na po ang bahalang humusga, mga kababayan. Paki-comment nyo naman sa baba kung itong ginagawa nitong mga senador na ito, lalo na itong si Senator Ping Lacson na pasaringking at saka itong si Senator Tito Soto, mga kababayan, yung kanilang ginagawa kay Senator Marcoleta at parang ginigipit na naman nila dito sa Senado, mga kababayan. Yun lang ang aming maibabahagi, mga kababayan. Magandang araw, magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon. Saan man po kayo naroroon, bumabagyo, mag-iingat po kayo, mga kababayan. Ang lakas ng bagyo rito sa amin. Mga kapatid na patuloy po na sumusubaybay, sumusuporta sa ating programa, ano man po ang inyong ginagawa, lagi po kayong mag-iingat.